Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Diyos ko, Inday. Ombudsman Remulla malala na, desperado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin to. Yusek Claire Castro, nako mga kababayan. Sabi po dito, kahapon po ito, no? Sabi po ni Castro, ayon sa palasyo, nama na lang daw umano ng administrasyong Marcos ang malaking utang ng gobyerno mula sa administrasyong Duterte. Ayan mga kabayan, naniniwala ba kayo? Kung nama na lang pala ang utang mga kabayan, no? Kung nama na lang pala ang utang, bakit utang pa rin kayo ng utang? Diba? At saka sa dami naman ng mamanahin nyo, utang pa talaga. Hindi ba pwedeng yung minana nyo yung accomplishment ni former President Duterte kasi wala kayong accomplishment eh. Yun na lang sana ang minana nyo, at least magkaroon man lang kayo ng accomplishment. Huwag yung paglulukuhin yung taong bayan, Castro, no? Alam ng taong bayan kung sino ba talaga ang gumawa ng mabuti sa ating bansa. No, wag yan na naman kayo no. Pag nasusukol kayo sa isang issue, Duterte palagi ang pinangsasangkalan ninyo. O sabihin na po nating minan ninyo ang utang kay former President Duterte. Kung minana ninyo, dapat patuloy po naging progressive ang Pilipinas. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, we feel, no? Naramdaman po natin, tayong lahat, na nagkaroon po ng pagbabago at medyo umunlad ang Pilipinas sapagkat napakarami pong ipinapagawang mga build, di ba? Pero sa panahon ngayon mga kabayan, useless po ang utang ng utang. Wag na po kayong mangutang. Baka etong naisip ko nga no? Baka ang administrasyong ito, no? Sinasabi na naman nila, minana lang yung utang kasi baka uutang na naman po ito. Ito bantayan po natin to, baka uutang na naman po ito. Diba? Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Kung talagang minana ninyo, diba? Ito, this is the real, no? Evidence na pwede kong ako personal kong pwedeng ipakita sa inyo. Diba kasi nakita nyo na ito no? Ito, kung talagang namana ninyo ang utang kay former President Duterte, sana ganito din ang resulta. Anong sabi dito mga kababayan? BBM only 22 out of 1,700 target classrooms completed in 1 year. Samantalang si former President Duterte 2016 to 2022 1,040 no? 140,149 in 6 year. Dumalabas mga kabayan na 23,358 average per year completed. Saan dyan ang namana ninyo? Wala kayo sa kalingkingan. No? Wala kayo sa kalingkingan ni former President Duterte. 22. Naglulukuhan ba tayo dito? 22 lang ang classrooms na nagawa ninyo sa loob ng isang taon? Mga kaubayan, hindi na ito maganda. Dapat na itong imbestigahan. Kayong mga congressman, hindi ba kayo magsasalita patungkol po dito sa
22 out of 1,700 classrooms. Ha? Sige, manahimik lang kayo. Kasi representative naman kayo ng taong bayan, di ba? O ang taong bayan po ay maingay patungkol po dito, pero ang ating mga representatives, di ba, dyan po sa House of Representatives ay masyado po silang tahimik. Ayan mga kabayan. Parang hindi kayo mga representatives, di ba? Dapat maingay kayo sa anumang issue na lumalabas dahil yan ang pinag-uusapan ng taong bayan, di ba? Hindi eh. As long as nakikinabang sila, tahimik ang mga yan. Anyway, eto pa mga kabayan, eto pang isang nagpapahirap Isang nagpapahirap sa ating lahat, no? Eto. Si Tam Taxman. Sabi po dito sa report sa bilyonaryo, recto on staying as finance chief. Sabi niya po, we will not rest until every Filipino feels progress. Nako, hindi daw sila titigil, hindi sila magpapahinga hanggat may isang Pilipino, no? Hindi lahat ng Pilipino ay makaramdam ng progreso. Are you sure? Are you sure, recto, na yan talaga ang gusto mo? Kasi kung gusto mo yan, huwag mo nang dagdagan pa ng problema ng taong bayan sa mga tax na ginagawa mo. Diba? Mukha yatang ikaw ang pahirap sa taong bayan eh. It doesn't, justify, no? Yung sinasabi mo dito sa ginagawa mo. Walang iya ka. Hindi kayo titigil. Siguro hindi kayo titigil hanggat may humihingang Pilipino. No? Gusto nyo bang gurgurin na kaming lahat? Ramdam nyo ba? Ramdam nyo ba yung sinasabi niya? Mukhang sa ilong nang gagaling. Eto yung kaibigan mo, no? Na trahidor to. For example, hindi talaga may iwasan, may mga trahidor no? Ito yung magsasabi ng maganda sa'yo, tapos pagtalikod, sige, banatan pa natin yan. Yan ang si recto. Diba? Hindi nag-justify yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Kaya mahirap paniwalaan ng taong ito, mga kababayan. Alright, ano po ang iyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan, tapos i-play na po natin yung video. Kaya nga, sa mga nangyayari sa ating bansa, tama talaga itong si Atty. Vic Rodriguez, no? Sabi niya po dito, giit na Atty. Vic, na wala ng direksyon ang liderato ni Pangulong Marcos dahil na bangkarote na ito. Totoo ba? Bangkarote na yata tayo eh. Biruin mo, kaliwat ka ng korupsyon sa ating bansa, wala man lang nagawa. So, what kind of leadership is this, no? Leadership ba ito ng mga magnanakaw? Kasi yun po ang nangyayari ngayon. You know what? These people, your subordinates, your allies, no? Susunod naman yan sa'yo eh. No? Kung anong ginagawa mo, maaaring ganun din ang ginagawa nila. Like for example, sa panahon po ni former President Duterte, diba? Because Duterte is not a corrupt politician, no? Ganun din ang ginawa ng ibang mga politiko kasi mananagot sila eh. Diba? Now, because maybe we are, lead by a corrupt president. Ito, this is just an opinion That's why this is a comparison between the two president, no? Sa pamamahala nila. Alright? That's why, ganun din ang ginagawa ng mga nasa baba. No? Because you tolerate it, no? Tinotolerate mo, yun din siguro ang ginagawa mo. And maybe you are involved. You are involved dito sa mga korupsyong ito. Diba? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po.
Bakit itong si Vice President Inday Sara Duterte ay siniraan ngayon ng palasyo? E di syempre, to make the long story short, alam po natin na napapraning na po itong administrasyon na ito. Kasi hala, baka tatakbo ito sa 2028 si VP Sara. Siraan na natin ang siraan. Siraan na natin ang siraan. Oh. At hindi nila namamalaya na ang taong bayan, nag-o-observe lang ang taong bayan. Tayo, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, tayo. We are just observing kung paano po dinala ng Malacanang o itong mga kalaban ni VP Sara, no? Kung paano nila gugurgurin ang pangalan ni VP Sara. No, may pa natin. Eto, kasi may napansin ako sa balita ngayon na ang pautot nitong administrasyong Marcos ay salen. Yan ang ilang salen na naman ang ilang target ngayon na parang ipinalabas nila na kami nga lalabas tayo ng mga salen para si VP Sara rin ay magpalabas ng kanyang salen. Di ba? Kasi alam ko ng naratibo nitong administrasyon na ito, especially itong mga kalaban ng mga Duterte. Pilit nila, okay? Ito yung buod ng storya Pilit nilang i-link si VP Sara dito sa flood control. Pilit nila. Kahit saang anggulo mo titingnan, no? Kahit saang anggulo mo titingnan, wala talaga. Hindi mo talaga makikita na VP Sara is involved in flood control. Pero ngayon, itong si VP Sara, sinisiraan ngayon ng Malacanang. Okay? Kasi flood control projects, alam naman natin na ang gumagawa ng mga anomalya dyan, mga congressman, mga district engineers, pero sobra namang far out kapag ililink si VP Sara dito sa flood control. Ganyan na po ang administrasyon ngayon. Okay? Mamaya, papakita ko yan kasi pag-usapan natin yan okay? At heto, panuuri natin itong hearing rin ni Senator Marcoleta, no, na tinanong niya itong si Vince Dizon patungkol po dito sa DPWH na meron pong ilang mga kongresista, no, na nag-a-appoint ng mga district engineer. Sila ang nag-a-appoint ng district engineer. So halata na. No? Kung sino ang nag-appoint dito sa district engineer, delikado na yan. Delikado na yan. Okay? So, yun po muna ang pag-uusapan natin pero bago tayo magsimula, help me po na i-like lang. Gaya ito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, na kasi hala, baka tatakbo ito sa 2028 si VP Sara. Siraan na natin ang siraan. Siraan na natin ang siraan. At hindi nila namamalaya na ang taong bayan, nag-o-observe lang ang taong bayan. Tayo, kayo mga nanonood ngayon sa Donmar TV, tayo. We are just observing kung paano po dinala ng Malacanang o itong mga kalaban ni VP Sara, no? Kung paano nila gugurgurin ang pangalan ni VP Sara. To the point, sa kanilang obsessed sila na masiraan itong si VP Sara, pinipilit talaga nilang i-link itong si VP Sara sa flood control. Wala na. Diba? Pero, ang nakagandahan dito sa ipapakita ko sa inyo na video ay instead na itong mga investors na ito ay dito sila umaasa at maniniwala sa Pangulong Marcos, bakit si VP Sara pa ang in-invite nila bilang speaker sa kanilang event? Diyan ka magtataka. Kasi itong mga investors ngayon na gustong mag-invest dito sa Pilipinas, ma-local man o here in the Philippines o outside from the Philippines, foreign investors, diyan mo talaga makikita na wala na silang tiwala sa presidente. Totoo. Kasi they are not satisfied of what the president is doing right now about the flood control corruption. Ito, panoorin po natin ito. Umalag si Vice President Sara Duterte sa may pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito. Imagine that one. Pilit talagang ipinasok ang kanyang pangalan dyan sa flood control scandal. Wala na ba kayong ibang maisira sa kanya? Di ba? Wala na talaga silang ibang maisip na paraan kung paano nila sisiraan. Pati flood control, ipasok nyo yung vice presidente na hindi man yan niya trabaho.
Oh my goodness. ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 election. Alam mo, Bongbong Marcos, umiyak ka na lang. Isama mo na si Castro. Isama mo na si Castro. Umiyak ka na lang. Hindi mo na yan mapipigilan. Ang taong bayan, BP Sara 2028 na talaga. O kahit anong sira mo pa. Siraan nyo ng siraan si BP Sara. Hindi na maniniwala ang taong bayan. Ay nako. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Which is totoo. Totoo naman di ba? Sa simula't simula mga kabayan, siya po ang parang nag-go signal. Diba? No, binuwag niya po yung PACC, yung Presidential Anti-Commission Corruption. Doon pa lang masasabi na po natin that there is something wrong will happen sa ating bansa doon sa pagbubuwag na yun. At ito nga, this is very very wrong. Hindi ito maganda. Itong mga nangyayaring korupsyon, pagnanakaw sa ating gobyerno na pinamumunuan naman ng ating presidente. Sino bang pinuno natin? Sino bang pinakamataas? Diba? Kasi kaya may nakita kong post sa social media. Itong si Prof. Malutikia, sabi niya po doon, talagang accountable talaga si President Bongbong Marcos Jr. kasi siya po ang pumipirma. Siya ang last na pumipirma sa budget ng Pilipinas. At pinag-aaralan niya muna ito bago niya ito pirmahan. So, kanino nakaatang yung responsibilidad, yung accountability, di sa'yo, ikaw ang presidente, ikaw ang pumipirma dyan Whatever happens, dyan po sa budget na yan, you should be accountable. Pero ang nangyayari po dito mga kabayan, hugas kamay, kaliwat kanang, hugas kamay. Kaya napakalinis po ng ating presidente. Every day, naguhugas po yan ng kamay. That's why napakalinis po ng ating presidente. Nako po. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.